Nagsimula ang lahat sa isang araw na akala ko'y katulad lang ng iba. Umuulan noon at ang langit ay tila ba nagdadalamhati. Sa ilalim ng isang lumang payong, naglakad ako patungo sa isang restaurant na paborito naming puntahan ni Mara. Isang simpleng lugar, ngunit puno ng alaala ng aming tawanan at mga pangarap na binalangkas sa hinaharap. Nang dumating ako, nakita ko si Mara na nakaupo sa aming paboritong upuan sa sulok. Nakatingin siya sa bintana at tila may iniisip na malalim. Lumapit ako at binati siya ng ngiti. Ngunit ang nangiti ko ay hindi niya nasuklian. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman ko ang lamig nito. "Anong nangyari?" tanong ko. "May kailangan akong sabihin sa'yo," sagot niya. Binitiwan ang isang malalim na hininga bago ituloy. "May sakit ako at malubha ito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam ang sasabihin." Tiningnan ko siya. Hinahanap sa kanyang mga mata ang kasiguraduhan na nagbibiro lamang siya. Ngunit nakita ko ang takot at lungkot na kanyang itinatago. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko ulit, kahit na ang puso ko'y tila ba alam na ang sagot. "May cancer ako," sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng paghihinagpis. Stage 4. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ko'y bumagsak. Paano nga ba ang buhay ko kung wala siya? Siya ang dahilan ng bawat ngiti, ng bawat pag-asa. Sa kanya ko nakita ang hinaharap na pinapangarap ko. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, kailangan kong maging matatag para sa kanya. "Lalaban tayo," sabi ko, pilit na ngumingiti. "Hindi kita iiwan." Ngumiti siya, ngunit alam kong puno ng pag-aalala. "Salamat," sabi niya. "Pero kailangan mong malaman, ang mga araw ko ay bilang na." Mula noon, ang mga araw namin ay naging tila walang hangganan. Sinulit namin ang bawat oras, bawat sandali. Naglalakad kami sa mga lugar na dati naming pinupuntahan, kumakain ng mga pagkaing paborito namin, at nanonood ng mga pelikulang nagbibigay ng saya kahit pansamantala lamang. Ngunit sa bawat ngiti, may nakatagong lungkot. Sa bawat halakhak, may kasamang hikbi. Isang gabi, habang kami magkasama sa ilog kung saan kami unang nagkita, sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. "Kapag wala na ako, gusto kong ipagpatuloy mo ang mga pangarap natin," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Pero ikaw ang pangarap ko," sagot ko. Hindi ko na napigilang pumatak ang mga luha ko. Hinawakan niya ang kamay ko at ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal. "Saksi ang mga bituin," sabi niya, tumingala sa kalangitan. "Hanggang sa huling hininga ko, ikaw lang ang minahal ko." At sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may kakaibang bagay na nangyayari. Ang paligid ay tila nag-iiba, at ang hangin ay tila may dalang kakaibang mensahe. Sa likod ng mga puno, may aninong nagmamasid sa amin. Sino siya? Ano ang kanyang pakay? Sa isang iglap, ang mundo ko'y nagbago. Ang pag-ibig ko kay Althea ay walang hanggan, walang kapantay, at walang katulad. Para sa kanya, handa akong ibigay ang lahat, pati na ang aking buhay. Ngayon, habang nakahiga sa kama ng ospital, nararamdaman ko na ang katotohanan ng mga salitang iyon. Ang bawat paghinga ay tila labanan, subalit hindi ko na iniinda ang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay si Althea, ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti, at ang kanyang tinig na tila musika sa akin. Mula nang makilala ko siya, nagbago ang takbo ng aking buhay. Ang dati kong malamlam na mundo ay naging makulay at puno ng pag-asa. Alam kong siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? 3 taon na ang nakalipas mula nang una kaming magkita sa isang charity event. Isa akong voluntaryo noon at siya'y isa sa mga bisita. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong sa iba
ay magiging daan para makilala ko ang taong magbibigay sa akin ng dahilan upang magsakripisyo. Noon pa lamang ay ramdam ko na ang koneksyon sa pagitan namin. Hindi man kami madalas magkausap. Sapat na ang simpleng palitan ng ngiti upang maramdaman ko ang kanyang presensya sa aking puso. Ngunit ang aming pag-iibigan ay hindi naging madali. Si Althea ay may sakit na hindi ko inaasahan, isang karamdaman na unti-unting kumikitil sa kanya. Nang malaman ko, parang gumuho ang mundo ko. Ngunit hindi ko siya iniwan, lalo ko pang pinag-igting ang pagmamahal ko sa kanya. Naging mas matatag ako sa kabila ng mga pagsubok, palaging nasa tabi niya, nagiging sandigan at lakas niya. Nang dumating ang pagkakataon na kailangan niya ng transplant, hindi na ako nag-atubili. Kahit na alam kong mapanganib ito para sa akin, handa akong ibigay ang aking bahagi. Alam kong ito na ang huling pagkakataon upang maisalba siya. Ang desisyong iyon ang naging dahilan kung bakit ako narito sa ospital ngayon. Napapikit ako, iniisip kung paano nagbago ang buhay ko dahil sa pag-ibig. Nag-iisa ako sa kwarto. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng makina na bumubuhay sa akin. Sa kabila ng lahat, hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko. Ang makita siyang muli. Ang malaman na mabubuhay siya, iyon ang pinakamahalaga sa akin. Bigla kong naalala ang mga sandali kung saan magkasama kami sa ilalim ng mga bituin, habang nagkukuwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap. Mga pangarap na ngayon ay may pagkakataon pa siyang matupad. Nangako kami sa isa't isa na hindi kami susuko, na sa kabila ng lahat, ang pag-ibig namin ang magiging gabay. Habang patuloy akong nagmumuni-muni, narinig ko ang pinto ng kwarto na bumukas. Isang pamilyar na tinig ang sumalubong sa akin. Si Dr. Reyes, ang doktor na tumututok sa kaso ko. "Michael," sabi niya, may halong pag-aalala ang kanyang boses. "May kailangan kang malaman." Nagulat ako at kinabahan. Ano ang maaaring sabihin ni Dr. Reyes ngayon? Alam ko ang sitwasyon ko. Alam ko ang panganib na pinasok ko para kay Althea. Subalit ang tono ni Dr. Reyes ay tila may mas malalim na mensahe. May nangyari sa operasyon ni Althea. Patuloy niya, at kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang katawan niya ay hindi tinanggap ang transplant. Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay tumama sa akin tulad ng kidlat. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang alam ko lang ay ang pangamba at takot na baka hindi ko na siya muling makita, na baka hindi siya makaligtas. Pero may isa pang paraan, dagdag ni Dr. Reyes, isang sinag ng pag-asa. May bagong treatment na maaari nating subukan, pero kailangan natin ang pahintulot mo. Paano ko nga ba ipagkakatiwala ang natitirang oras ko sa isang eksperimento? Subalit, para kay Althea, handa akong magpakamartir. Kung ito ang tanging paraan para mapanatili ang buhay niya, gagawin ko. Gawin natin ang lahat ng makakaya, sagot ko, puno ng determinasyon. Para kay Althea, handa akong sumugal. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, naramdaman kong bumabalik ang lakas ng loob ko. Ang pag-ibig ko sa kanya ay nagbibigay sa akin ng tapang na harapin ang lahat ng panganib. Ngunit sa likod ng tapang na iyon, may bumabagabag sa akin, isang tanong na naguudyok sa akin. Kung hindi ko na makita si Althea, paano ko haharapin ang katotohanan na sa huling hininga ko, siya lang ang minahal ko? Ang mga araw ay tila bumagal. Bawat segundo ay nagiging masakit na pag-alala sa inangking oras ng kapalaran. Mula sa aking munting bintana sa ospital, kitang-kita ko ang paglubog ng araw na tila walang humpay na nagpapaalala sa akin ng kanyang mga ngiti. Si Clara, ang aking pinakamamahal, siya ang tanglaw ng aking buhay. At sa kabila ng lahat, siya ang aking lakas. Isang linggo na ang nakalipas
mula na nang malaman kong mayroon akong malubhang sakit sa puso. Sa umpisa, hindi ko ito matanggap. Paanong sa edad kong ito, ang aking buhay ay biglang magwawakas? Ngunit sa likod ng bawat luha, natutunan kong tanggapin ang kapalaran. Ang mas mahirap pa sa lahat ay ang desisyon kong hindi ipaalam kay Clara ang tunay kong kalagayan. Ayokong makita niyang masaktan ang kanyang puso. Nagpasya akong magpanggap na ang lahat ay maayos. Sa bawat pagbisita niya sa ospital, pinipilit kong ngumiti at sabihin na ang mga doktor ay may magandang balita. Ngunit sa likod ng ngiti, isang matinding sakit ang kumakain sa akin. Alam kong darating ang oras na hindi ko na maitatago ang katotohanan. Kaya naman, nag-umpisa akong magsulat ng mga liham para sa kanya. Sa bawat pahina, isinulat ko ang aking pag-ibig para sa kanya, ang mga alaala naming magkasama, ang mga tawanan sa ilalim ng mga tala, ang mga paglalakbay sa dalampasigan, ang mga pangarap na binuo naming magkasama. Isinulat ko ang aking mga pangarap para sa kanya, na sana'y makahanap siya ng kaligayahan kahit wala na ako sa tabi niya. Ang mga liham na ito ay ang aking huling regalo para sa kanya. Isang araw, habang siya ay naglalakad papunta sa aking silid, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng pag-asa. Naisip ko, paano ko siya iiwanan? Ang sakit ng aking puso ay tila nakikisabay sa tibok ng kanyang pag-ibig. Ngunit alam kong walang ibang paraan kundi ang tanggapin ang katotohanan. Nang siya'y pumasok sa silid, dinala niya ang mga bulaklak na paborito ko, mga rosas na pula. Mahal, dinadala kita ng mga rosas para sa masayang balita, sabi niya habang nakangiti. Hindi ko mapigilang mangiti rin, kahit alam kong ang balitang iyon ay isang kasinungalingan. Salamat, Clara! Ikaw ang aking pag-asa, sagot ko. Pilit na inaabot ang kanyang kamay. Habang kaming nag-uusap, naramdaman ko ang pagod sa aking katawan. Ang sakit ng aking puso ay tila naging sobrang nag-aalab. Ngunit ayokong ipakita sa kanya ang aking kahinaan. Gusto kong sa huling pagkakataon, makita niyang ako'y malakas. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nag-ring ang aking telepono. Isa itong tawag mula sa doktor. At alam kong ito na ang tawag na magbabago sa lahat. Pinili kong sagutin ito habang siya'y nasa silid, kahit alam kong ito'y maglalantad ng lahat ng aking itinagong katotohanan. Mr. Reyes, kailangan na nating pag-usapan ang inyong kondisyon, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang tinig niya'y puno ng pag-aalala. At alam kong di ko na maitatago pa ito kay Clara. Mabilis kong tinapos ang tawag at bumaling kay Clara. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mahal, ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa puntong iyon, alam kong wala ng lugar para sa kasinungalingan. Clara, mahal ko. May malubha akong sakit sa puso. Alam ko na ito'y matagal nang tinatago, ngunit oras na para malaman mo ang katotohanan. Napaiyak siya sa aking mga sinabi. Bakit mo ito itinago sa akin? Paano kita matutulungan? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Clara, ang tanging hiling ko lang ay ang patuloy kang maging masaya. Ang mga liham na iniwan ko para sa iyo, sana'y basahin mo kapag wala na ako. Ang mga alaala natin, sana'y maging inspirasyon mo para sa hinaharap. Ngunit sa pag-uusap namin, biglang dumating ang doktor at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko. Mr. Reyes, may donor na para sa inyong puso. May pag-asa pa. Ang mga salitang iyon ay tila isang liwanag sa kadiliman. Ngunit sa likod ng pag-asa, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Sino ang donor? At bakit tila napakabilis ang pagdating ng pag-asang ito? Nang kami magpatuloy sa pag-uusap, nagumpisa akong mag-isip. May isang bahagi ng akin na tila nagdududa.
Ang pag-asang ito ba ay tunay o may kapalit na hindi ko pa nauunawaan? Habang nakatingin kay Clara, hindi ko mapigilang itanong sa sarili ang isang bagay. Hanggang sa huli, ito ba ang tunay na kapalaran na aking kailangan? Tahimik ang paligid habang nakayuko ako sa harap ng puntod ni Lila. Ang hangin ay may daladalang malamlam na alingaw-ngaw ng mga alaala namin ni Lila. Mga alaalang hindi ko na makakalimutan. Mga alaalang nagbigay sa akin ng kaligayahan at sakit sa parehong pagkakataon. Sa bawat paghinga ko, ang bigat ng desisyong ginawa ko noon ay tila bumabalik sa akin. Nag-iiwan ng hapdi sa aking puso. Hindi ko inasahan na sa simpleng pagkikita namin sa isang art exhibit ay magiging ganito kalalim ang pag-ibig ko para kay Lila. Noon, tila isang pangkaraniwang araw lamang iyon, ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, alam kong may kakaibang kislap sa kanya. Isang kislap na hindi ko pa nakikita sa kahit kanino. Sa bawat pag-uusap namin, unti-unti kong nararamdaman ang pag-usbong ng damdamin na hindi ko pa nararanasan. Sa kabila ng kanyang pagiging masayahin, dama ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang mga takot na pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Nang malaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang labis na pagdurusa, hindi ko kinaya ang ideya na mawawala siya sa akin. Ang sakit na dala ng kanyang karamdaman ay hindi ko matanggap, kaya't gumawa ako ng desisyon. Isang desisyon na alam kong magbabago sa lahat ng bagay. Sa aking pag-iisip, naisip kong kung may paraan para iligtas siya. Kahit pa ito'y nangangahulugang isakripisyo ang aking sariling buhay. Gagawin ko iyon nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula ang lahat sa isang lihim na kasunduan sa isang doktor na kilala sa mga eksperimento sa paglipat ng buhay. Alam kong hindi ito etikal, ngunit ang pagnanasa kong makita siyang masaya at malusog ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang plano. Ang ideya ay ilipat ang aking kalusugan sa kanya, ang aking lakas, ang aking buhay. Lahat ng iyon para sa kanyang kaligtasan. Hindi ko alintana ang magiging kapalit, basta't mabuhay siya ng mas mahaba, kahit na hindi na ako makakasama sa kanyang paglalakbay. Sa araw ng eksperimento, dama ko ang bawat segundo ng aking huling hininga. Sa pagpasok ko sa silid operasyon, tiningnan ko si Lila. Nakahiga siya roon, tila isang anghel na nahimlay. Habang unti-unting nawawala ang aking malay, ang huling imahe na nasa isip ko ay ang kanyang mukha. Alam kong sa bawat segundo ng aking pagkawala, siya ay unti-unting bumabalik sa buhay. Sa kabila ng aking kawalan, ang kanyang pagbabalik ay ang aking naging kaligayahan. Ngunit sa aking paggising, bumungad sa akin ang isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Sa halip na ako'y mawala ng tuluyan, narito pa rin ako, nakahiga sa isang kama, nakabalot ng mga tubo at makina. Ang doktor na siyang nangako ng kaligtasan para kay Lila ay hindi pala nagawa ang iipinangako. Sa halip, isang kakaibang eksperimento ang naganap, isang eksperimento na nagdulot ng hindi inaasahan. Sa aking pagkamulat, natagpuan ko ang sarili ko sa isang katawan na hindi akin. Isang katawan na may marka ng mga sugat na hindi ko alam kung paano nagkaroon. At sa aking tabi, si Lila, na hindi na ang Lila na kilala ko. Siya ay nagising. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang kislap na puno ng misteryo at pagkalito. Habang unti-unti kong naiintindihan ang nangyari, napagtanto ko na ang eksperimento ay hindi lamang naglipat ng aking kalusugan sa kanya. May nangyari na mas malalim pa, isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagsimula akong magtanong, at sa bawat kasagutan ay tila isang palaisipan ang bumabalot sa aking isipan. Ang katawan ko ay naglalaman ng bahagi ng kanyang alaala, ng kanyang mga takot, at sa kanyang katawan, ang aking mga pagnanasa, aking mga pangarap.
Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang kanyang presensya sa akin. Ang kanyang mga alaala ay bumabalik sa akin, mga alaalang hindi akin, ngunit tila bahagi na ng pagkatao ko. Sa bawat pagtingin ko sa salamin, ang aking mga mata ay nagsasalamin ng kanyang damdamin. Sa bawat pagtulog ko, ang kanyang mga panaginip ay naging akin hanggang sa isang araw, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang kislap ng liwanag ang bumalot sa paligid. Ang liwanag na iyon ay tila nagdala ng katotohanan na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng liwanag, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Isang tinig na hindi ko kilala ngunit tila alam ko. Isang tinig na nagsasabing, "Ikaw ay magiging akin, magpakailanman." At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na sakripisyo. Ang sakripisyo na hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Ang twist na ito ay hindi ko inasahan. At sa huli, ang tanong ay bumalot sa akin. Hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para sa pag-ibig na ito? Sa bawat hakbang ko papalayo sa ospital, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon kong isakripisyo ang sarili para sa babaeng pinakamamahal ko. Si Elena. Ang pangalan niya ay tila musika na paulit-ulit na umaawit sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng sakit at hirap na dinanas ko, siya pa rin ang naging liwanag ko sa madilim na mundo. Ngunit habang naglalakad ako, ramdam ko na ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Nang makarating ako sa parke kung saan kami madalas nagtatagpo ni Elena, bumagsak ako sa isang bangko at iniisip ang lahat ng alaala namin. Dito siya unang nangumiti sa akin, dito rin niya unang sinabi na ako'y kanyang mahal. Naglakbay ang isip ko sa mga sandali ng kasiyahan, ang mga tawanan sa ilalim ng buwan, at ang mga pangakong hindi kailanman mababali. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, naramdaman ko ang pagbulong ng hangin sa paligid ko. Para bang may mensahe itong nais iparating. Bumalik sa akin ang alaala ng huling pag-uusap namin ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit puno rin ng pag-asang hindi ko mawari. Tinanong niya ako noon kung bakit ko siya mahal, sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na dala ng aming sitwasyon. Hindi ko siya masagot noon, ngunit ngayon alam ko na ang sagot. Mahal ko siya dahil siya ang tanging tao na nakita ang tunay kong pagkatao. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipaglaban ang bawat araw, kahit na ang mga araw ay may kasamang sakit. Ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi lamang dahil sa kasiyahan, kundi dahil siya ang naging bahagi ng pagkatao ko, ang aking inspirasyon, ang aking pag-asa. Habang nakaupo ako doon, hindi ko maiwasang isipin ang kinabukasan ni Elena. Ano kaya ang mangyayari sa kanya kapag wala na ako? Pinangako ko sa sarili kong iiwan ko siya ng isang bagay na magpapaalala sa kanya, na kahit sa kabila ng kamatayan, ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi maglalaho. Inabot ko ang bulsa ko at kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang kwintas na may pendant na hugis puso. Ito ang huling alaala na iiwan ko sa kanya. Isang simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Nang tumayo ako mula sa bangko, naramdaman ko ang bigat ng aking katawan. Alam kong malapit na ang oras ko, ngunit hindi ko ito alintana. Naglakad ako papunta sa lugar kung saan kami ni Elena unang nagtagpo. Isang lumang simbahan sa dulo ng parke. Sa loob nito, nagdasal ako at humiling ng lakas para sa kanya. Sa bawat pagpatak ng luha ko, naramdaman ko ang kapayapaan na para bang tinanggap na ng puso ko ang aking kapalaran. Ngunit sa aking paglabas, isang pamilyar na figura ang bumungad sa akin. Si Elena, ang babaeng minahal ko ng buong puso, ay nakatayo sa pintuan ng simbahan. Hindi ko alam kung paano niya ako natagpuan, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang kasiguraduhan at determinasyon. Walang hanggan kitang mamahalin, kahit sa huling hininga ko, sabi ko sa kanya, at sa mga salitang iyon
ay naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ngunit sa kanyang nangiti, alam kong may hindi ako alam. May bagay na hindi ko inaasahang mangyayari. Lumapit siya sa akin, kinuha ang aking mga kamay, at bumulong. Hindi mo kailangan mag-isa. Ang pag-ibig na ito ay para sa ating dalawa hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, sa kabila ng pag-aakalang ito na ang katapusan, may nadama akong kakaibang pag-asa. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na papel, isang liham na nagsasabi ng isang himala. Hindi ko alam kung paano, ngunit may pag-asa pa para sa akin. Isang eksperimento na maaaring magligtas sa akin, isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng aming yakap, natanong ko ang sarili ko, ito ba'y himala ng pag-ibig? Habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang pag-asa na muli kaming magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang tanong ay bumabalik. Sapat ba ang oras? O ito ang simula ng isang bagong laban para sa aming pag-ibig? Sa kumalikas sa kabila ng lahat, alam kong ang kwento namin ni Elena ay hindi pa nagtatapos. Muli, nauunawaan ko na ang pag-ibig ay hindi laging nasusukat sa oras, kundi sa lalim ng damdamin. Sa huling sandaling iyon, kami ay nakatayo sa harap ng isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng hindi inaasahang mga pagsubok. Ang tanong na bumabagabag sa aking puso ay, hanggang kailan namin kayang ipaglaban ang aming pag-ibig sa gitna ng kawalan? Ang malamlam na liwanag ng buwan ay naglalaro sa pagitan ng mga ulap, tila ba nakikisimpatya sa dilim ng aking puso. Sa bawat hakbang ko, papalayo sa bahay na kinalakihan ko, pakiramdam ko ay unti-unti rin akong nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong gawin ang nararapat. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa aking mga pangarap o sa aking sariling kaligayahan. Ito ay tungkol sa pag-ibig na kasing lalim ng dagat. Pag-ibig na kahit sa huling hininga, ay hindi ko kayang palitan o kalimutan. Si Isabela, ang babaeng minahal ko mula pa noong unang beses kong masilayan ng kanyang mga mata, siya ang dahilan kung bakit ang mundo ko'y umiikot. Ngunit ang kanyang buhay ay nasa panganib at alam kong akamamang kung ako lamang ang may kakayahang magligtas sa kanya. Ang misteryosong sakit na unti-unting kumakain sa kanyang lakas ay walang lunas, o iyon ang sinasabi nila. Subalit, may isang albularyo sa bundok na nagsabi sa akin ng isang posibilidad, isang ritual na nangangailangan ng sukdulang sakripisyo mula sa isang taong tunay na nagmamahal. Binalikan ko ang bawat alaala na pinagsaluhan namin ni Isabela. Ang mga tawanan sa ilalim ng mga bituin, ang mga bulong ng pag-asa, at ang mga pangakong habambuhay. Ang mga sandaling iyon ang nagpatibay sa akin na gawin ang ritual, kahit pa ang kapalit nito ay ang aking buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon, ngunit alam kong ito lamang ang paraan. Sa aking pagdating sa sagradong lugar, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang hangin ay tila ba humihinga ng mabigat, tulad ng aking dibdib na puno ng kaba. Ang mga puno ay nagkukuwento ng mga sinaunang lihim, at ang mga bituin ay nakamasid. Marahil ay nag-aabang sa susunod na kabanata ng aming kwento. Nagsimula ang ritual sa pagbigkas ng mga sinaunang salita, mga salitang hindi ko lubos na nauunawaan, ngunit dama ko ang kahulugan. Sa bawat pagbigkas, nararamdaman ko ang pagkahubad ng aking kaluluwa, ang unti-unting pag-alis ng bawat piraso ng aking pagkatao, hanggang sa narating ko ang huling bahagi, ang huling hakbang ng ritual na magliligtas kay Isabela. Ngunit sa pagbigkas ko ng huling salita, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na bumalot sa akin at isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Gabriel? Bulong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Hindi ko alam
kung paano siya nakarating dito, ngunit narito siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-unawa. Alam niyang ang ritual na ito ay nangangailangan ng aking buhay para sa kanya. Ngunit itinulak niya ako palayo, at sa kanyang mga mata ay ang determinasyon na hindi ko inaasahan. Hindi kita hahayaang mawala sa akin, Gabriel. Hindi ito ang paraan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa, isang pag-asa na hindi ko inaasahan. Sa kanyang mga kamay ay ang isang maliit na botelya na puno ng likidong kumikinang. Sinabi niya sa akin na may natuklasan siyang lunas, isang eksperimento na maaaring gumana, ngunit nangangailangan ito ng oras. Oras na hindi ko naisip na mayroon kami. Sa pagdausdos ng mga luha sa kanyang pisngi, alam kong may pagkakataon pa. Ang aking pag-ibig para sa kanya ay hindi kailangan ng sakripisyo ng buhay, kundi ng sakripisyo ng oras, ng tiwala, ng pag-asa. Kasama si Isabela, naglakbay kami pabalik. Ang aming mga hakbang ay puno ng determinasyon na labanan ang sakit na pumipigil sa kanyang kalusugan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Ano ang magiging kapalaran namin kung ang lunas ay hindi umubra? Sa kabila ng pag-asa, ang takot ay hindi pa rin maalis. Subalit, sa bawat sandali na magkasama kami, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso, ang init ng kanyang pagmamahal, at alam kong kahit anong mangyari, ang aming pag-ibig ay mananatili. Sa aming pag-uwi, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Sang anino na tila ba nakamasid. Sa paglingon ko, wala akong nakita. Ngunit alam kong mayroong nagmamasid sa amin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ito ba ang misteryo ng ritual na hindi natapos o isang bagong panganib na nag-aabang? Sa huli, ang kwento namin ni Isabela ay hindi pa tapos. Ang aming laban ay nagsisimula pa lamang. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang aming pag-ibig ay ang aming gabay. Ngunit sa likod ng aming mga hakbang, ang anino ng misteryo ay nananatiling nakabantay, nag-aabang sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa bawat hakbang kong papalapit sa ospital, tila bumibigat ang aking dibdib. Alam kong ito na ang huling kabanata ng aming kwento, ng aming pag-iibigan na sinubok ng tadhana. Sa bawat pintig ng puso ko, naalala ko ang mga ngiti ni Ana, ang mga yakap niya na nagbigay sa akin ng lakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban, kung bakit ako nagpatuloy, kahit na alam kong sa huli ay may kapalit ang lahat ng ito. Nang marating ko ang kanyang silid, nakita ko siya sa kama. Mahina ngunit puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat, na may pag-asa pang natitira. Ngunit alam ko, sa kabila ng kanyang kasiglahan, na ang oras ko sa mundong ito ay unti-unting nauubos. Paul, mahina niyang tawag sa akin, hindi mo kailangang gawin ito. Ngumiti ako, pilit na pinapakita ang tapang sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Ana, ginawa ko ito dahil mahal kita. Hanggang sa huling hininga, ikaw lang ang minahal ko. Naramdaman ko ang mapagpatak ng luha sa kanyang mga mata kahit na pilit niyang itinatago ang sakit. Alam kong ayaw niyang makita akong nagdurusa. Ngunit ito ang tanging paraan para mailigtas siya. Ang sakit na nadarama ko ay wala kumpara sa takot na mawala siya sa akin. Nang dumating ang mga doktor, ramdam ko ang kaba sa kanilang mga kilos. Alam nilang ito ay isang delikado at hindi siguradong hakbang, ngunit wala nang ibang paraan. Ang aking puso, ang aking kaluluwa, ang aking buong pagkatao ay nakalaan para sa kanya. Ang transplant na ito ang huli naming pag-asa. Habang nagpapaliwanag ang doktor sa proseso, nagbalik tanaw ako sa mga alaala namin ni Ana. Ang mga tawanan sa ilalim ng ulan,
ang mga pangarap na binuo namin, at ang mga pangakong binitawan. Ang buhay ko ay naging makulay dahil sa kanya, at ngayon ay huli na para umatras. Sigurado ka na ba, Paul? Tanong ng doktor, huling pagkakataon para magbago ang isip. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang matinding kapayapaan. Oo, sigurado na ako. Ito ang tamang gawin. Ang huling yakap ni Ana ay tila nagmarka sa aking kaluluwa. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa, ang tapang, at ang walang hanggang pagmamahal. Pumasok kami sa operating room, at ang mundo ay tila naging tahimik. Ang mga ilaw ay maliwanag, ang paligid ay malamig. Ngunit ang puso ko ay puno ng init ng pag-ibig. Alam kong ito na ang huli, ngunit wala akong pagsisisi. Habang unti-unting nawawala ang aking malay, narinig ko ang mga boses ng mga doktor. Alam kong ito na ang huli kong paghinga, ngunit ang pag-asang mailigtas si Ana ay mas matimbang sa lahat. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kakaibang presensya, isang boses na hindi ko inaasahan. Paul, ang sabi ng boses, puno ng kalungkutan at pangungulila. Hindi ito ang katapusan. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Ang paligid ay puno ng liwanag, ngunit may kakaibang lungkot. Sa harap ko, nakita ko si Ana, ngunit hindi siya ang Ana na kilala ko. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan, ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata. Paul, ang sabi niya, hindi ko kayang tanggapin ang sakripisyo mo. Nagising ako, bumalik sa operating room. Ang mga doktor ay nagulat, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ako ay buhay, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Habang ibinubuka ang aking mga mata, nakita ko si Ana, nakatayo sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay puno ng sigla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paul, ang sabi niya, nagbago ang lahat. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang lakas, isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking puso ay nagpatuloy na tumibok, ang aking kaluluwa ay puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may kailangang mangyari. Habang nagkukuwentuhan kami ni Ena, napagtanto namin na ang aming pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kamatayan, mas malalim kaysa sa sakripisyo. Ngunit may isang bagay na hindi namin inaasahan, isang lihim na itinago ng tadhana. Nagpatuloy ang aming kwento, ngunit ang twist na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ang aming pag-ibig ay nagtagumpay, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang, alam kong ang ating kwento ay hindi patapos. At sa kabila ng lahat ng sakripisyo, ang pag-ibig namin ni Ena ay magpapatuloy. Ngunit sa anong paraan? Iyon ang tanong na kailangan naming harapin, ang cliffhanger na maglulundo sa aming kwento. Sa mga huling sandali ng aking buhay, nararamdaman ko ang pagod ng aking katawan. Ngunit ang puso ko'y puno ng pag-ibig na walang hanggan para kay Elena. Sa bawat pintig nito, naririnig ko ang kanyang tawanan, ang kanyang mga pangako, at ang mga araw na magkasama kaming nangangarap. Hindi ko mapigilang nangumiti kahit pa man ang katawan ko'y unti-unti nang sumusuko. Sa aking pag-iisa, bumabalik sa alaala ko ang araw na una ko siyang nasilayan. Isang malamig na umaga sa parke, siya'y nakaupo sa bangko, abala sa pagbabasa ng libro. Ang hangin ay naglalaro sa kanyang buhok, tila sinasamba ang kanyang kagandahan. Sa sandaling iyon, alam kong siya ang babaeng tadhana'y inilaan para sa akin. Ngunit sino ba ako para sa isang tulad niya? Isang ordinaryong kaluluwa sa gitna ng magulong mundo. Ngunit hindi ko hinayaang takutin ako ng aking mga alinlangan. Lumapit ako sa kanya, at sa bawat hakbang,
Naramdaman ko ang tapang na hinahanap ko sa mahabang panahon. Elena, sabi ko, isang karangalan ang makilala ka. Napatingin siya sa akin. Nagtataka ngunit nakangiti. Ang simpleng ngiting iyon ang nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Mula sa sandaling iyon, ang buhay ko ay umikot sa iisang layunin. Ang mahalin siya, ang protektahan siya, at ang gawing masaya ang bawat araw niya. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Isang sakuna ang dumating. Isang sakit na walang lunas. Ako'y nasa bingit ng kamatayan. At ang tanging pag-asa ay isang operasyong may mataas na panganib. Ngunit bumalik sa akin ang alaala ng mga pangako ko kay Elena. Hindi ko siya pwedeng iwan sa mundong ito nang nag-iisa. Kaya't ginawa ko ang hindi inaasahan, isinakripisyo ko ang aking sarili para sa kanya. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan, ako'y lumapit sa isang doktor na may kakaibang alok. Isang eksperimento na maaaring magligtas sa akin, ngunit may kapalit. Kung sakaling hindi ko magising mula sa operasyong ito, sabi ko kay Elena, isang gabi, habang nakahiga kami sa ilalim ng mga bituin. Gusto kong malaman mong ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Hindi siya sumagot, ngunit naramdaman ko ang kanyang mga luha sa aking balikat. Alam kong sa kabila ng kanyang takot, nauunawaan niya ang dahilan ng aking desisyon. Ngayon, habang nakahiga ako sa higaan ng ospital, naririnig ko ang tibok ng makina na sumusuporta sa buhay ko. Ang bawat tunog ay parang pintig ng puso na umaasa sa isang himala. Sa kabila ng pagod, nararamdaman ko ang presensya ni Elena. Kahit hindi siya pisikal na narito, ang kanyang pagmamahal ay bumabalot sa akin, nagbibigay ng init sa malamig kong mundo. Sa mga sandaling ito, nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Ako'y nakatayo sa isang pampang. Ang hangin ay malamig, ngunit ang araw ay nagbibigay liwanag sa paligid. Sa kabilang dako, nakita ko si Elena, nakangiti, kumakaway sa akin. Bumalik sa akin ang lakas, ang pag-asa, at ang pagmamahal na minsang nagligtas sa akin mula sa kadiliman. Tila sinasabi ng kanyang presensya na hindi pa ito ang katapusan. Na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa. Biglang nagising ako mula sa panaginip at sa harap ko'y isang sulat na hindi ko alam kung paano napunta doon. Ang sulat ay mula kay Elena. Mahal kita! Nakasulat doon. Hanggang sa huling hininga, ikaw lang ang minahal ko. Ngunit sa likod ng sulat ay isang pahayag na hindi ko inaasahan. Minahal kita. Nakalagay sa huling linya. Ngunit may isang lihim akong hindi mo alam. Hindi ako ang babaeng inaakala mong ako. At sa likod ng pagmamahal ko ay isang misyon. Naputol ang aking pag-iisip. Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Paano ito makakaapekto sa aming pagmamahalan? Sa pagdami ng mga tanong, naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mundo ko'y naguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aking pagmamahal para kay Elena ay nananatiling matatag kahit ano pa ang ibig sabihin ng kanyang lihim. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng dapit hapon, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Habang nakaupo ako sa lumang duyan sa aming hardin, hindi ko maiwasang bumalik sa mga araw na kasama ko si Maria. Siya ang aking liwanag sa gitna ng kadiliman, ang tanging dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Hindi ko inasahan na ang araw na ito ang magiging huling araw na makakasama ko siya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang halakhak, at ang kanyang mga mata na tila kumikinang sa tuwing magtatama ang aming mga paningin. Lahat ng ito ay nakaukit na sa aking alaala. Ngunit alam ko na ang oras ko sa mundong ito ay nagbibilang na lamang ng mga saglit. Naaalala ko ang gabing iyon sa ospital, kung saan ang tanging ingay
ay ang mahinang tunog ng makina na bumibilang sa bawat tibok ng aking puso. Si Maria ay nakaupo sa tabi ng aking kama, hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit pilit niyang pinapakita ang tapang para sa akin. Alam kong mahirap para sa kanya na makita akong ganito. Ngunit hindi siya bumitiw. Hindi siya umalis sa aking tabi. Alam kong mahirap ito, Maria, bulong ko sa kanya. Ngunit palaging ikaw ang aking naging lakas. Hanggang sa huli, hindi ako mawawala sa tabi mo, tugon niya, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking pagmamahal para kay Maria ay higit pa sa aking sariling buhay. Kung kaya't nagpasya akong isakripisyo ang aking sarili, ang tanging natitirang paraan upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Ang desisyon kong ito ay hindi madali. Ngunit ito lamang ang paraan upang masiguro ko na siya ay magiging ligtas at masaya, kahit na wala na ako. Nang gabing iyon, habang siya'y natutulog sa tabi ko, ipinagdahasal ko na sana ay maunawaan niya ang aking desisyon. Alam kong darating ang araw na maiintindihan niya kung bakit ko ito ginawa. Habang unti-unting bumibigat ang aking mga mata, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Isang kapayapaan na dulot ng pagmamahal na walang kapantay. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang lihim na kanyang tinatago. Isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Isang lihim na magpapabago sa aking kapalaran. Nang gabing iyon, habang ako'y nasa kalagitnaan ng aking pagidlip, narinig ko ang mahinang pag-uusap ni Maria at ng kanyang kapatid sa labas ng aking silid. Alam mo na bang sinabi niya sa'yo? Tanong ng kanyang kapatid. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanya, sagot ni Maria. Pero kailangan niyang malaman na buntis ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ang aking desisyon na isakripisyo ang sarili ay tila ba nawalan ng saysay nang malaman kong may isa pang buhay na nakasalalay sa akin. Isang buhay na bunga ng aming pagmamahalan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong katotohanan ito. Ang aking isipan ay puno ng katanungan at pag-aalala. Paano kung hindi ko magawang manatili para alagaan ang aming anak? Paano ko masisiguro ang kanilang kaligtasan kung ako mismo ay nagpasya ng mawala? Habang ako'y nag-iisip ng mga bagay na ito, naramdaman ko ang bigat ng aking sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong lumaban. Kailangan kong manatili para sa kanila. Ang lihim ni Maria ay naging dahilan upang muling magningning ang aking pag-asa. Hanggang sa huling hininga, ipaglalaban ko ang kanilang kaligtasan at kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na dahilan kung bakit itinago ito ni Maria sa akin? May iba pa bang lihim na hindi ko pa natutuklasan? Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong napagtanto na sa kabila ng lahat ng aking sakripisyo, maaaring may mga bagay na hindi ko pa ganap na nauunawaan. At sa kabila ng aking pagmamahal, may mga bahagi ng aming kwento na kailangan ko pang tuklasin. Hanggang sa huling hininga, ipaglalaban ko ang aking pagmamahal para kay Maria at sa aming anak. Ngunit sa ngayon, kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng lihim na ito. Isang katotohanan na maaaring magdulot ng bagong landas sa aming buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng bawat sakit na dinanas ko sa bawat araw na lumipas, kailanman ay hindi ko naisip na darating ang araw na ito. Ang araw na huling ipipikit ko ang mga mata ko. Alam kong siya pa rin ang laman ng puso ko. Sa bawat segundo ng aking buhay, siya ang naging gabay ng aking mga hakbang. Ang dahilan ng bawat ngiti at luha. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking pisngi habang nakahiga ako sa damuhan.
Sa kabila ng pagod na nararamdaman ng aking katawan, ang puso ko ay tila hindi mapakali. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nalalapit na pagkawala, ang pag-iwan sa mundong ito na puno ng alaala ng aming pagmamahalan. Nang una ko siyang makita, hindi ko akalain na ganito kalalim ang magiging pagtingin ko sa kanya. Isang simpleng ngiti lang mula sa kanya ay sapat na para paghilumi ng lahat ng sugat na matagal ko nang dinadala. Siya ang naging liwanag sa madilim kong mundo, ang nagbigay pag-asa sa puso kong matagal nang nagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami para sa isa't isa. Alam kong hindi ko siya dapat ipaglaban, ngunit mas pinili ko ang landas na ito. Ang landas na magdadala sa akin sa huling hantungan, kung saan ang tanging alaala ko ay ang kanyang ngiti. Ang mga araw na kasama ko siya ay parang panaginip na ayaw ko nang magising. Ngunit ang bawat panaginip ay may katapusan. At ang katapusang ito ay nagdadala sa akin sa isang desisyon na magbabago sa lahat ng bagay. Sa mga huling sandali ng aming pag-uusap, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi niya kailanman ninais na ganito ang mangyari. Na kailangang may isa sa aming mawala para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, hindi ko maitatago ang ngiti sa aking labi. Dahil kahit sa huling pagkakataon, ako pa rin ang kanyang piniling mahalin. Hanggang sa huli, ikaw lang ang minahal ko. Bulong ko sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na maririnig niya ang mga salitang ito mula sa akin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ramdam ko ang kanyang pagmamahal na bumabalot sa akin. Ang init na nagmumula sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim akong kinikimkim. Isang lihim na hindi ko maaring ipaalam sa kanya dahil alam kong masisira ang lahat ng aming pinagsamahan. Ang lihim na ito ay ang tunay na dahilan kung bakit ko siya minahal. Isang dahilan na magpapabago sa lahat ng kanyang pagkakaintindi tungkol sa aming pagmamahalan. Sa mga huling segundo ng aking buhay, isang sikreto ang kailangan kong ipahayag. Ang sikreto na magdadala ng tunay na liwanag sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo kong ginawa, ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Ngunit ang dahilan kung bakit ko siya minahal ay mas malalim pa kaysa sa iniisip niya. Ang pag-ibig ko ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan o kabutihan, ngunit dahil siya ang natitirang alaala ng nakaraan kong hindi ko na maibabalik. Siya ang natitirang alaala ng kapatid kong nawala, ang huling hibla ng koneksyon ko sa isang nakaraang puno ng kasaysayan. Ang kapatid kong minahal ko ng higit sa buhay ko, na naging dahilan ng lahat ng aking sakripisyo. Ang kapatid kong hindi ko na nagawang iligtas, ngunit sa kanyang anyo ay muling nabuhay ang pag-asa. Ang kapatid kong bumalik sa anyo ng isang babaeng minahal ko ng higit sa sarili ko. Sa kabila ng sakit na dinadala ng katotohanan ito, alam kong ito na ang tamang panahon para ipahayag ang lahat. Ang tamang panahon para sabihin sa kanya ang tunay na dahilan ng aking pagmamahal. Ang tamang panahon para ipaalam sa kanya na kahit sa huling hininga ko, siya pa rin ang aking minahal. Ngunit bago ko pa man masambit ang mga salitang ito, naramdaman ko ang pagbiglang bilis ng tibok ng aking puso. Isang tibok na tila nag-uudyok sa akin na mas mabilis na kumilos. Mas mabilis na ipahayag ang lahat. Ngunit sa kabila ng aking pagnanais, ang mga salita ay tila hindi ko na magawang sabihin. Unti-unti kong nararamdaman ang pag-alis ng aking hininga, ang paglipad ng aking diwa sa mundo ng mga alaala. Sa kabila ng lahat ng ito, ang huling imahe na nakita ko ay ang kanyang ngiti. Ang ngiting puno ng pagmamahal at pag-unawa, na kahit hindi ko na masabi ang aking lihim,
alam kong siya pa rin ang aking minahal hanggang sa huli. At sa mga huling segundo, bago tuluyang mawala ang aking diwa, isang larawan ang bumalik sa akin. Ang kapatid ko na nakangiti. Kasama siya, ang babaeng mahal ko. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Ngunit ang lihim na ito ay mananatili sa aking puso, isang lihim na hindi ko na nagawang ipahayag. Hanggang sa huli, sa kabila ng lahat ng alaala, siya pa rin ang aking minahal. Ngunit ang huling tanong na bumabalot sa akin ay isang misteryong hindi ko na malalaman. Anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng aking pagkawala? Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari ay makakaya ko pa ring magising sa umagang ito. Ang kisap mata ng mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabalik sa akin, para bang sinusubukan nilang ipaalala na mayroong bahagi ng buhay na hindi ko dapat kalimutan. Ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang bigat ng mga desisyon na ginawa ko para sa kanya, para kay Lila. Minsan, iniisip ko kung paano nga ba umabot sa ganito ang lahat. Ang mga pangarap na dating puno ng kulay ay unti-unting naglaho sa likod ng mga ulap ng pagsasakripisyo. Pero kahit na ganito ang kinalabasan, walang pagsisisi sa puso ko. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. 10 taon na mula noong una kong makilala si Lila. Ang mga ngiti niya, ang mga mata niyang laging puno ng pag-asa. Para bang siya ang liwanag sa madilim kong mundo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nahuhulog sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan kong pumili. Ang araw na kailangan kong isakripisyo ang lahat para mailigtas siya mula sa isang malupit na kapalaran. Sa isang iglap, ang mundo ko ay nagbago. Ang mga dating plano ay napalitan ng mga pangarap na puno ng takot. Pero sa kabila nito, hindi ko kayang bitawan ang pag-asang mabubuhay siya, na magpapatuloy ang kanyang nangiti sa kabila ng lahat ng sakit na nararanasan niya. Ang sakit na halos hindi ko na nakikita dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya. Ang sakripisyo ko ang bumuo sa bagong kabanata ng aming kwento. Ang mabuhay para sa kanya sa kabila ng kawalan. Sa bawat araw na siya'y nasa tabi ko, ramdam ko ang kanyang presensya kahit na sa mga sandaling tahimik. Ang mga yakap niya, ang haplos ng kanyang kamay sa akin ang nagsisilbing gamot sa lahat ng aking sugat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may lihim pa rin akong pinangangalagaan. Isang lihim na hindi ko alam kung kailan ko pa sasabihin sa kanya. Ang lihim na ito ay ang tungkol sa aking kalagayan, kung saan hindi magtatagal ay mawawala rin ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo, na sa kabila ng lahat ng pagpapanggap, unti-unti na akong nawawala sa mundong ito. Kaya naman, sa bawat araw na lumilipas, sinisigurado kong magiging masaya siya. Na ang bawat oras na magkasama kami ay puno ng kasiyahan, kahit na sa loob ko ay may sakit na patuloy na umaalipin sa akin. Hanggang kailan ko kaya itong itago? Hanggang kailan ko maitatago ang katotohanang ako ay unti-unti nang pinapatay ng sakit na ito? Sa gitna ng mga pangarap naming magkasama, dumating ang isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Sa isang gabi ng kasayahan, habang kami naglalakad sa ilalim ng mga bituin, biglang tumigil si Lila at seryosong tumingin sa akin. Alam mo ba, nararamdaman ko na may itinatago kang lihim. Wika niya habang puno ng pag-aalala ang mga mata. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ramdam ko ang sakit na bumabalot sa puso ko. Nakikita ko ang takot sa kanya. Ang takot na baka mawala ako sa kanya. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Pero bago ko pa man masabi ang lahat, isang tawag ang dumating mula sa aking telepono. Nakalagay sa screen ang numero ng doktor ko.
Sa sandaling iyon, alam kong hindi maganda ang balita. Pero, kailangan ko itong harapin. Kailangan ko itong tapusin. Sandali lang, Lila. Sabi ko, at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Mr. Santiago, kailangan niyo na pong pumunta sa ospital. Mayroon kaming natuklasan na bagong impormasyon tungkol sa kondisyon niyo, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa aking isipan. Ano itong bagong impormasyon? Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang natuklasan nila? Bago ko pa man maiproseso ang lahat, naramdaman kong may kamay na humawak sa akin. Si Lila, puno ng pag-aalala. Ano ang nangyari? Sino ang tumawag? Tanong niya, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Kailangan ko nang sabihin. Kailangan ko nang ipaliwanag ang lahat. Pero, paano kung ang bagong impormasyon na ito ay magbigay ng pag-asa? Paano kung ito ang pagkakataon para mabuhay ako ng mas matagal para sa kanya? Sa gitna ng lahat ng ito, ang isang lihim ay patuloy na bumabalot sa akin. Ang lahat ng ito ay puno ng sakit at pag-asa. Sa kabila ng lahat, alam ko na sa huli, ang pagmamahal ko para kay Lila ay ang magdadala sa akin sa kung saan man ang kapalaran. Ngunit sa sandaling ito, hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga naunang yugto ng aming buhay, madalas kong marinig ang kanilang bulong-bulungan. Bakit siya ang pinili mo? Tanong na tila palaging nakaakibat ng pagdududa. Ngunit sa bawat paglapit ng kanilang mga tanong, palaging bumabalik sa akin ang alaala ng unang beses na nakita ko si Angela. Ang kanyang mga mata ay tila sinag ng araw na tumatago sa aking kaluluwa. Nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Sa bawat ngiti niya, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na tila nag-uumpisa muli, nagiging buhay sa isang paraan na hindi ko akalaing posible. Ngayon, habang nakahiga ako sa malamig na sahig ng ospital, ang mga alaala namin ni Angela ay pumapailan lang sa aking isip. Ang bawat sandali, mula sa paglalakad namin sa tabing dagat hanggang sa mga gabing magkahawak kami ng kamay sa ilalim ng mga bituin, ay parang mga hibla ng ginto na bumabalot sa akin. Nagbibigay init sa kabila ng lamig na bumabalot sa aking katawan. Nandito ka na naman, sabi ni Angela habang pumasok siya sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng saya na pilit niyang pinapanday sa kabila ng lungkot na nakikita ko sa kanyang mga mata. Kahit anong pilit na pagtatago niya, alam ko ang sakit na dala ng sitwasyon namin. Ang sakit na dulot ng pag-aalala sa bawat araw na lumilipas na parang buhangin sa kanyang palad. Oo, hindi kita iiwan. Hindi ba't yun ang pangako ko? Tugon ko, pilit na pinipigil ang pag-aalalang gumuguhit sa aking dibdib. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, ang pangako ko sa kanya ang siya kong huling sandigan. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na tapang. Magiging maayos ka. Gagaling ka. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Ang sakit na dulot ng aking karamdaman ay parang mga alon na walang tigil na sumasalakay sa akin, tinatabunan ang bawat pag-asa na pilit kong pinanghahawakan. Sa kabila ng mga gamot at paggamot na sinusubukan, ang mga doktor ay tila nawawalan na ng pag-asa. Ngunit hindi ko magagawang sabihin ito kay Angela. Hindi ko magagawang sirain ang kanyang pag-asa, ang kanyang pananampalataya na may bukas pang naghihintay para sa aming dalawa. Sa mga oras na mag-isa ako, iniisip ko kung paano kami nagsimula, kung paano ko siya nakilala sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa isang maliit na kafe kung saan siya ay nakaupo, nagbabasa ng libro na tila nakalimutan na ang mundo sa kanyang paligid. Ako ay naupo sa tabi niya at sa hindi inaasahang pagkakataon,
Nagsimula kaming mag-usap, nagkapalagayan ng loob. Mula noon, hindi ko na magawang lumayo sa kanya. Hindi ko na kayang iwan siya. Ngayon, habang pinagmamasdan ko siya sa tabi ng aking kama, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napagtanto ko kung gaano siya kalakas. Siya ang naging ilaw sa madilim kong mundo, ang kaisa-isang tao na nagbigay kahulugan sa buhay ko. At sa kabila ng pag-aalala, alam kong siya ang babaeng handa kong ipaglaban hanggang sa huli. May sorpresa ako para sa iyo, sabi niya, habang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Isang maliit na pamasko. Hindi ko maiwasang ngumiti sa kabila ng aking nararamdaman. Ang kanyang pag-aalala at pagmamahal ay tila mga hibla ng liwanag na pumapawi sa sakit na bumabalot sa akin. Binuksan ko ang kahon at nakita ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang aking tahanan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko kayang talikuran. Sa kabila ng kanyang pag-asa, alam kong may bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Habang nakatingin ako sa kanya, napagtanto ko na ang oras na iyon ay dumating na. Ang oras para sabihin sa kanya ang katotohanan. Ang oras para ihayag ang lihim na matagal ko nang ikinukubli. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalala, alam kong kailangan kong gawin ito. Kailangan kong sabihin sa kanya bago maging huli ang lahat. Angela, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na papel, ang mga mata ay tila puno ng isang masamang balita. Ito na ba ang oras? Tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit bago pa man makasagot ang doktor, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang sakit ay tila isang alon na biglang sumalubong sa akin, tinatabunan ng lahat ng aking pag-asa. Sa kabila ng aking pangako, nararamdaman kong hindi ko na kaya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang huling alaala ko ay ang mga mata ni Angela. Ang mga mata na puno ng pag-asa. Puno ng pagmamahal na hindi ko kailanman malilimutan. At sa kabila ng pag-aalala, isang bagay ang sigurado. Sa huling hininga ko, siya pa rin ang minahal ko. Ngunit ang tanong, ito na ba talaga ang huli?